Good afternoon. So today it's our 4th PMS day and actually dapat 30,000 pero nasa 31,748 na ako. So papunta na tayo ngayon sa Wuling. Aside from the PMS, ang papacheck ko pa dito yung ano bang tawag dito? Combination switch. Kasi yung switch ito yung sa high beam nagkukusang mag-on pagka nalulubak, or actually kahit hindi nalulubak, pag on mo pa lang naka high beam na siya. So parang merong naputol or kailangan i-adjust or whatever dito sa combination switch. So papacheck din natin to. So hopefully kasama siya sa warranty kasi hindi naman siya consumable. And yun, so din natin malaman kung ano yung magiging battery health percentage natin ngayon, kung bumaba na. Kasi I've been using this for a year and a half already, this macaron. So sana maganda pa rin yung ano niya, battery health. Okay, so balik na lang ako pag nandun na tayo. Medyo malapit na tayo. Alright, so pakita ko lang yung nangyayari dun sa combination switch. So i-on natin. Pagka on, naka high beam ka agad. So kailangan kong i-push ng konti para mawala. Ayan. Pag binitawan ko, bumabalik. So meron, parang may kailangang ipupush ko siya ng konti para hindi siya bumalik. Pero ngayon lagi na siya naka high beam yun. So kailangan pa-check ko na talaga to. Alright, nandito kami sa Wuling. Ayan. So kausapin na natin yung admin nila ngayon kung paano ako papa-PMS. Alright, laters. Okay, so dito na tayo. Ito si Sir Randy. Siya na yung magpapasok ng kotse. Ganun ulit. So pasok muna ako dito sa loob. Okay, kausapin lang natin si Sir Randy, sabihin natin yung concern natin. Sir, bali for 30,000 PMS to. Tapos meron kasi akong concern yung headlight. Yung headlight yung sa yung hindi signal actually, yung high beam. Try mong i-on lang yung automatic naka high beam ka agad siya. Ayan, pagka diyan, di ba? Kailangan mo i-push ng konti. Tapos pag binitawan ko, ayan, di ba? Pero pag nagalaw siya, ayan. So, hindi ko alam kung kailangan palitan or baka may kailangan buksan para may adjust. Pinagawa ko nito kanina lang. Ganyan din yung naging... Pinalitan ko ng buo. Pinalitan. Meron naman kayong Wala. In-order siya. In-order pa? Okay. Dumating yung parts na. Okay. So, gaano naman katagal yung yung pag-order ng parts? Si Boss Dex na to Si Boss na lang. Okay. Pero kasama naman siya sa warranty. Kasi 1 month. Kasama naman siya sa warranty. Alright. Ayun. So, confirm naman kasama sa warranty kasi hindi naman siya consumable. So, ayun. Papasimulan na natin yung PMS nito. Magkano sir ang 30,000 kilometers na PMS natin? Naman siya 3.5 pagka walang 3.5. Wala papalitan na brake plate. Filter. Alright. Okay. Sige. So, mga ganun din naman ang price natin. Nasa 3.5 din. Dati 3,000. Ayun, so hopefully wala namang papalitang brake pads or sirang shocks. So far okay naman yung performance pa rin nito since nung nakuha ko. Yun nga lang ang naging problema natin, yung combination switch. Kailangan daw palitan. Orderin pa, mga 1 month pa yun pagka kasi sa China gagaling. So ayun, tignan na lang natin kung ano mangyayari. I-test niya meron siyang dalang combination switch. Papakita ko lang para ito combination switch. Ayan. Bali sir, ito yung pang-test niya? Hindi, or lang ito yung kanina pinalitan. Ito yung pinalitan. Pinag-aaralan ko siya. Okay. Ang nangyayari kasi yung contact niya, contact point niya doon sa is wala nang gap. May gap na. Dapat yun may contact pagka okay.
So hindi siya napapalitan ng alam mo, i-adjust lang or papalitan lang sa loob. Hindi, assembly so, siya. assembly talaga na siya. sa buo. Okay. So isang buo pala. Bala ko kasi tanggalin to. Oo. Then tignan ko kung pwedeng patungan, pwedeng i-adjust. Okay. Mga future ba na Pero ganun lang ano sa inyo, ang instruction sa inyo pagka may problema, palit na lang. Palit na lang. May idea kayo sir kung magkano yung ganito? 2,000 pesos. 2,000. Okay, so 2,000 lang. Pero covered naman tayo ng warranty, no? Apo. Okay, ayos. Ano yung pangalan ng Richard Torno, sir. Richard Torno? Ayun, covered tayo. Contact ko sir, na sasakyan. Ano na? Yun yung... Yun. Richard Torno, yun. Checkin. Sir, subscribe kayo, ha? Sige. YouTube, sir, sa YouTube. Sige. Okay, so si Sir Randy, ito yung bagong mechanic natin sa Wuling. So, December lang siya nag-start. Sabi niya, ano daw ano yung expertise niyo, mga GM? Galing ako ng GM Dubai. Dubai, okay. Nagagawa ko ng mga Cadillac, Chevrolet, mga GMC. Then, nagagawa ko siya, may electronics na part ng yung Chevrolet Bolt. Bolt. Pure electric. EV yun. Siya, electric motor din siya. Okay. So, medyo familiar na kayo sa, kasi GM din to sa kumbaga SAIC, GM, Wuling. So, may part na company na gumawa din ito. May konting alam. May alam. Pero most sa combustion chamber sa all around ba kayo, sir? Like, lahat? Electronics, under chassis, makina, lahat. Okay. So, mukhang magandang pala mukhang mahusay to si Sir Randy kasi... Then, yung product, inaaral ko pa kasi... Kasi bago nga naman. Ilang years na kayo, sir, na nag-work na mechanic? Nag-start ako 2001. Until now. 24 years. 17 years na ako sa abroad. Tapos then sa local, almost 5 years ako. So may expect meron na kayong sariling talyak? Wala naman? Wala pa. Pero gusto niyo ba magkaroon ng ganun? Oo, kasi yung natira ko sa province, malayo sa sa lungsod. So konti ang magiging mo. Okay. Sige. Yun. Thank you, Sir Randy. Papasimulan na natin yung yung BMS natin. Nag-i-yelo yung sa aircon. Okay. So, isa sa common na issue, nag-i-yelo yung aircon daw. Okay. So, anong ginagawa doon? Initially, nagpalit tayo ng pero ganun pa rin. Ngayon, i-chinek ko pa, maaaring kasi wala tong filter walang filter. Yung evaporator niya, baka sobrang balot na ng Okay, so madumi or kailangang palitan ba yung pyesa? Palit na kagad yun. So yung nangyari dun sa mga nakaraan, pinalitan niya? Wala pa. Babalik pa lang siya. Oo. Okay. Naka-order pa lang ako ng mga dalawang unit. Okay. Once dumating yung pyesa, kakabit yun. Alright, so bali yun, evaporator, yung filter dryer kasama na condenser, kasama na yung parang general. Okay, so na siya, isang set na kumbaga, package na. Okay, so yun, isa daw sa common issue daw yung sa aircon. So kino-compile nila yung mga common problems ng Macaron or Mini EV in particular. And one of the problem na nakita nila yung sa nag-freeze yung sa aircon, and another one, ito daw yung parehas ng issue sa akin, which is pangatlo na daw ako na nag-report ng ganito. Yun nga, yung sa high beam automatic nag-on siya. So parang dito daw yan which is hindi ko naman alam. Diba nakiklik dapat, tapos pag pinupush, yun yung, or pinupull, yun yung high beam. Ang nangyayari, parang maluwag sa loob, kaya malubak ka lang, na siya, mag-on na ng kusa. So kaya ginagawa ko, pinupush ko ng konti, pinupush ko ng ganon.
So hindi siya pwedeng palitan lang dito. Kaya itong buong assembly ang papalitan daw. Which is, sabi 2,000 pesos daw to. Pero covered naman tayo ng warranty. So buti magaling si Sir Roldan kasi inaalam na ngayon nila yung kumbaga may study silang ginagawa ng common issues nitong EV, mini EV natin, para at least kung ma-fix nila sa mga future units or future variants ng EVs. Alright. Wala pa ba sir balita dun sa Chinese language dun sa dashboard? Based dun sa namin ng mismo yung may-ari. Na punta sa China. Wala daw conversion. Wala. So yun, unfortunately mukhang hindi na natin mapapalitan yung sa dashboard nito. Chinese na yung kasi nabili ko to September 2023. Tapos a month after, meron akong friend na hikayat ko rin bumili nito. Ang nirelease sa kanya yung global unit na English version. Kaya sabi ko, bakit naman export? Parang bakit yung sa akin English, Chinese, yung sa kanya English. Sabi daw nung mga nakausap kong sales dati, hindi, meron naman yung update na pwedeng gawin. Yun nga, hindi yung narinig ko dati na parang wala nga daw update. Pero tingnan natin kung pwede natin i-try pag-erase sa Wuling PH kung may magagawa, pero unlikely na pero naman, okay lang naman din kasi basic lang din naman yung makikita mo dun malalaman mo lang naman dun na yung green eco, pag dilaw, sports mode, masasanay ka naman based dun sa kulay lang ng mga nakasulat. Pero syempre mas maganda nga naman pagka naka-English yung sulat. Yun. Alright. Ayan, tanong ko na sir yung yung cabin filter mismo yung sa loob. Kasi may filter dito sa harap, 'di ba? Yung intake. Yung cabin filter, meron ba Meron pong merong So saan siya nakalagay, sa passenger side? Passenger side na dito po. Dito po sa niya ididikit mo yung parang casing. Ito meron ako nito. Meron akong sa likod. Pero meron ba sa loob? Tapos kasama na yung filter. Hindi, kasama sa housing. I mean, ito, yung dito, meron akong, yung filter na gano'n na sinasabi ko. Yung maliit na gano'n. So, hindi ko pa nalalagay yun actually. Pero ang tanong namin, meron bang cabin filter sa loob pa? Yung para sa airflow sa loob na? Wala lang filter. Okay. So, yung talagang dito lang yung, yung filter, intake lang talaga siya. Pero yung filter sa loob, wala sa AC mismo. Sa AC mismo. Kahit sa Game Boy ba wala? Meron sa Game Boy. Game Boy ang meron. Pero saan siya nakalagay? Sa underneath, sa ilalim din. Okay. Alright. Yun. Chinek ko na yung sa Macaron, walang lagyanan, walang yung dock na, na siya, yung evaporator case. Okay. So yun, Game Boy meron, Macaron wala. Meron kasi isang customer nagdala siya ng filter. Yung tatanggalin yung dashboard, didikit yung dito sa hindi dito. Ay, diyan meron doon. Okay. So yung Game Boy sa loob meron, pag tinanggal yung mismong dashboard, meron siyang filter doon na lagayan. Sa Game Boy meron talaga siya. May casing talaga siya. Sa Macaron wala. Sa Macaron wala. Wala, yung intake pero lang dito. Pero yung intake na ito filter, AC filter. Mismo sa casing double tape pa to. Yun nga. Yan, meron ako nun, hindi ko pa nakakabit, nasa bahay. Medyo madali lang na may kabit So, next time na lang. Yun yung magandang information natin. Game Boy daw meron, ang Macaron wala. Unfortunately, Macaron ako. Pakita lang ulit natin yung mga nasa showroom na units nila. So, this is the Wuling Bingo. Tapos, 3 mini EV. 2 dyan is are Macarons. Tapos isang Game Boy. Yun. Sir, tanungin ko lang yung kamusta yung brake pads natin? Ano ba? Na sa sir? Manipis na? Oo, 3mm to. 3mm. Ilan ba ang threshold natin para palitan? 2mm. Hindi, I mean 3mm dapat, pero 2mm na ako. Pinaka 7.
7mm Yung dapat. kapal niya. Oo. Pero yung sa akin ngayon, nasa 3mm na lang. So kailangan siyang palitan. Okay. Meron ba kayong pampalit? Sa ngayon, Wala pa. So pagbalik ko na lang, no? Okay. So papalitan na yung brake pads dahil ang dapat na millimeter niya is 7 millimeters, pero 3mm na lang yung sa akin. Kaya papalitan na. Consumable siya. Hindi man siya kasama sa warranty. So, pagbalik ko, wala kasi silang available ngayon eh. Pagbalik ko, pagpapagawa ko na yung sa combination switch, sasabay ko na yung sa brake pads. Ang presyo daw is nasa 3,000. So pair naman yun. So ayun, papalitan na lang natin para at least safe. Okay, so based sa manual, ang gear oil pala change 40,000. Ito, di ba nung 10,000 tsaka 20,000 kilometers, 10,000 kilometers, change gear oil na. So ngayon hindi siya pinalitan kasi chinek din namin yung gear oil, malinis pa, as in parang bago pa eh, wala pang wala pang dumi, maayos pa naman siya. Mamaya tingnan natin kung makikita. Tapos yung ayun nga, brake pads po kailangan palitan kasi nga manipis na, pero good fa naman yan for for 3 to 5,000 siguro na kilometers, pero ano pa naman, papalitan ko na rin siya. Ang brake pads daw usually pinapalitan 20,000 kilometers, pero depende rin kasi sa driving habit. So kung madalas ka nagbi-brake, ayun, papupudpud talaga yun. Pero ako kasi more on yung regen braking. So parang one foot driving. Pagka hindi naman kailangan bumrake, gagamitin ko yung regen braking na para nakapag-charge pa ng battery. Ito, siguro pagbalik ko, papalitan ko na lang din yung brake pads para safe tayo lagi. So ang ginawa lang dito sa sa 30,000 kilometer na BMS, similar lang dun sa 10,000 kilometers. Pero yung gulong natin ngayon, pina-rotate ko na rin, criss-cross. And then siguro sa labas, papa-check ko yung alignment as per sa Randy. Ito yung suggestion niya para at least ma-maintain natin na pantay yung gulong at walang wiggle yan. Pero based dun sa kapal, sir, okay pa yung kapal ng gulong, no? Oo. Okay pa yung kapal ng gulong. Wala naman siyang bias na napuput inner wear. Yung wear kasi wear and tear. may mga abnormal na wear pag halimbawa underinflated or overinflated. Pag over, ito yung gitna yung natitira, napupudpud yung yung gitna yung nauudpod. Kasi gitna. Pagka under naman, yung gilid naman yung Yung iba may misalignment or lack of tire rotation. Or may problema sa suspension. Yun, sa suspension tsaka inner wear, inner worn out. So far maganda naman yung lahat ng gulong halos pantay. Yung natin. Kasi wala makapal nga Kitang-kita pa yung mga Nakita ko na lang din yung mga accessories na dinagdag ko dito sa kotse ko. So una, ito, yung takip. Kasi itim lang yan So cover lang siya ng fog light na hindi naman siya fog light talaga. Abang lang, wala yung ilaw. Pero pwede mo palagyan. Yan, tapos itong rain visor. Ito. Yung rain visor. Itong spoiler. Tapos itong mudguard. Yan lang. Sa loob naman, speaker, which is yung soundbar na merong subwoofer sa likod. Yeah, tapos ilaw lang sa ilalim pero hindi nakabukas so hindi natin makikita. Pero yun lang, wala naman akong pinalitan dyan na iba. Ayoko naman baguhin kung ano yung dinesign ng ng engineers. So mga accessories lang, mga ganyan-ganyan lang. Tamang pakyut lang. Pero meron pa akong plan. Gusto kong lang lagyan sana ng roof rail tsaka yung bar
para makapaglagay ng ano sa taas, rack na yung container para mas maraming makarga. Pero next time na yun pagka okay na lahat. Alright, ayun pa pala isang upgrade, itong tire pressure monitor. So makikita mo yung tire pressure. Ayan. So pagka sumingaw yung gulong mo, alam mo na kaagad. Ayan, katulad yan, tinanggal yung pito. Kasi pinalipat natin, 'di ba? Rotate. So papalitan yan syempre para tama yung yung orientation din ng sa monitor. Ayan. So yun, nung tinanggal, syempre wala siya na detect na pressure, nag-zero siya. Pag kinabit ni Sir Randy yan, babalik yung ayan, tumunog din yung isa, diba? So wala. Ayan, binalik na ni Sir Randy. Ayun, meron na siya yung nasa lower left, bumalik na. Yung kabila naman, so ganoon din yan, para lang tama yung orientation dun sa natin, sa monitor natin. Meron pa pala ako in-upgrade, yung LED. Ito LED, parang strip. So pagka nasa daan, merong dyan, text or pattern or image, so makikita nyo, malamang makikita nyo pag sa daan. Teka, on natin para lang ayan siya. So napapalitan yan para lang cute, diba? Saka pwede ka mag-type ng message kung anong gusto mo. Bawa, nabubwisit ka dun sa nasa likod mo, ilagyan mo ng kamote. De, joke lang. Pero main purpose lang naman yan, at least yung nasa likod mo, siyempre mapapansin niya may ilaw, diba? So magki-keep distance siya, kasi mapupunta yung attention niya sa likod mo. At least kita-kita ka niya, diba? Tsaka cute, diba? Cute, oh. So ito yung app niyan. So ito yung mga messages na pwede mong isulat, pattern yan. So halimbawa, gusto kong ito, subukan natin. Ayan, i-upload niya. Bluetooth connection lang yung niyan. Ayan. So alam niyo na gagawin. Please subscribe. youtube.com Richard Torn. Ayan. So kung gusto niyo namang magpa-cute, hanap tayo ng cute emoji. Bawa to. Pagka medyo complicated yung design, matagal siya mag-upload. Ayan. May percentage naman na yan. Sabay siya niyan. So customizable siya. Pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong graffiti, or pwede nyong i-edit itong mga design dito. Actually marami yan marami, hindi ko lang pagkatapos scroll natin. Ayan na siya, diba? Marami yan maraming mata, merong mga pa-cute. Merong mga text na rin na gumagalaw, tapos mga signs. Ayan, pagka Pasko, naglalagay din ako ng mga ganyan. Pasko, Valentine's, Halloween. Ayan, maganda din to. Accessories, para lang cute. Kulit ko, puro cute. Sine-check ni Sir Randy yung mga lahat ng components, yung seatbelt, yung ilaw, yung mga knobs, handbrake. So pati yun, sine-check yung kung gumagana ng tama.
So yan ang standard kasi dun sa pinagtrabahuhan niya dati. Actually, ina-apply nga daw niya dito na lahat ma-check. So, lahat ng points bali ng ano ng kotse. Kanina chinek niya yung wiper, yung tubig sa wiper kung lumalabas. Lalagyan ng lubricant. Mas thorough yung inspection ngayon. Yung mga halos lahat ng mga moving parts sa loob, mga knobs, mga switches, mga buttons, yung chinek niya. So mukhang okay naman lahat maliban talaga dun sa combination switch na yun nga, nalaman natin na medyo common na siya, common issue kasi tatlo na daw yung nagkaroon ng problem na ganun. Tapos yung another one is yung sa aircon nag-freeze. So yun yung mga common na naging issue. Sir, bukod dun sa dalawang nabanggit nyo, yung aircon tsaka yung sa combination switch, ano pa yung mga common na report sa inyo na ano? Yung pa lang naman? O meron pa bang ibang, yung marami nang nagpumunta dito? Game Boy, sa makaroon meron din issue yung recirculation. Namamatay siya. Ah, okay. Tapos para gumana ulit, bubuhayin mo. Then, marami ng issue. Kailangan namin gumawa ng information na ano namin sa technical engineering ng Wuling China o okay. So, i-research nila kung technical bulletin silang may papalabas at mabigyan kami ng information para makorek yun. Kasi halos most Game Boy kada customer may ganun na biglang namamatay. So namamatay yung experience nga namin. Mismo yung boss namin Game Boy gamit. Ano nangyayari sa kanya? Yung sa aircon? Yung AC recirculation niya namamatay. Namamatay. Yung LED light niya. So nag-off bali. Magugulat ka lang naamoy sa labas kasi pumapasok. Pumapasok kasi wala na yung Saan yung ano? Servo motor niya inlet circulation. Tapos nag-decode, bumabalik. Okay. So yun. Meron kaming sa ngayon, experience pa lang, experiment, na magpalit kami ng control switch. Okay. So yun, pag pinalitan, nare-resolve naman yung issue sa ngayon. Yun pang so pinag-aaralan pa rin nila? Nag-order pa lang kami ng okay. Control, yung buong module. Buong module na yan. Okay. Meron din. So, buti lang sa akin. Game Boy. Buti sa akin, wala pa namang ganun. Pero, yun nga, sa Game Boy pala siya, common. So, yun. Pero ang ginagawa pala nila, nire-report to sa China, para yun sa engineering department ng Wuling, syempre, pag-aaralan nila kung ano yung nagiging cause nung issue na yun. So, hopefully, ma-resolve siya. Tapos, na-apply siya sa mga new units na lalabas. Alright. Okay, so check na natin yung battery health after 31,000 kilometers or a year and a half of driving. Makikita natin ngayon kung gaano na-degrade yung battery. By the way, charge ko to daily. Halos daily talaga. Weekends lang siguro may pahinga, mga 1 day lang. Kasi ang biyahe ko 70 kilometers araw-araw So pagdating ko ng office, doon ako nag-charge. Tapos pag pauwi, yung natirang
ano ko pa, range ko pa, ginagamit ko, and then pagbalik ko kinabukasan sa office, doon ako nag-charge ulit. So kaya daily ang charge ko nito, kasi 70 kilometers. Ayan, titingnan natin kung anong ano na ngayon battery health status niya. Okay, so nakabit na. Ayan ang wire ng OBD scanner, tapos nakakabit sa laptop kung nasaan yung SGMW VDS, which is yung application na ginagamit ng Wuling para ma-check yung battery health status, tsaka ma-detect kung may mga error messages dun sa mga sensors, sa motors, o kung ano man. So ito, ilaran na natin. Okay, so lumabas na after a year and a half, 96.85 on degradation niya. Well, hindi pala degradation, battery health. So nag-degrade na siya ng 3.15%, which is roughly mga around 5 kilometers ang mawawala sa range mo. Kasi ang 1% is 1.7 kilometers eh. So okay lang yan kasi parang lumalabas ano lang siya, 1% per 6 months. Pero hindi naman na yan, negligible yan halos kasi yung loss na range ng degradation mababawi mo naman siya sa regen braking. So hindi mo mapapansin talaga yan. Minsan yung 170 kilometers ng 100% pwede ka pang lumagpas dun eh. Kasi nga pag nag-regen ka, nag-charge yung battery, di ba? So pwede ka pang lumagpas dun. Depende talaga yan sa driving style mo eh. Kung hataw ka ng hataw, lagi ka naka sports mode, syempre mas mabilis yung pag-consume ng battery mo, mas less yung range na mako-cover mo. Pero ayun, ako kasi ano lang ako eco lang ako lagi, birang-bira ako mag-sports. Yung ginagawa ko lang yun pagka nag-overtake or maluwag talaga. Ayan. So check din natin dito mamaya yung cell per cell, no, na health, kung ano yung ano niya, kung balance ba yung cell. Alright. So ito naman yung cell voltage. So balance naman lahat, no? Maximum. Okay. So okay siya. Ang nominal voltage kasi niyang lithium iron phosphate is 3.2. So ano naman balance pa naman siya. Wala siyang problema. Number of cells ito 26 ba? Tama ba? 28 pala. 28 yung cells niya. Kasi 90 plus volts to eh. Ayan, so ginagawa ni Sir Randy, sinisave niya yung screenshot ng battery health tsaka yung cell state, kung balance o hindi. Sinisave niya as image para sa records. Pwede natin balikan, makikita natin na halimbawa next PMS natin kung ilan ba yung dati natin, meron tayong baseline. Ayan. So ito, sine-check yung mga alarms or errors kung meron. So speed alarm module, to record lang. saka microcontrol unit. Okay, so wala namang error na nakita. So sisave lang din yung information. Ayan, proof na walang error, lahat naka-check. So ayos naman, wala na tayong problema. Susunod naman natin yung i-test yung aircon pressure. Ito yun.
tama pa rin yung pressure ng ano natin. Yun. Ano sir? Static pressure yun. Static? Static, hindi umanda. Pressure lang sila. So ano ibig sabihin nun? Okay ba siya? Yung normal pressure niya pagka hindi umanda yung pressure. Okay. Yung pressure niya sa loob. Okay. Static kasi meron static saka Dynamic. So expected naman na static siya pagka patay. Oo, mataas. Mataas siya. 75. Okay. So tama naman ba? Ang ano niyan is naglalaro siya ng 25 plus or minus 5. Okay. Is 30 Okay. or 20. Okay. Tapos ikaw yan ang tataas. 150. 150. 140. Okay. So pag binuksan, babas ng 200. okay. Pag binuksan, okay. Buksan natin. Ayan. So bubuksan natin yung makina. Tingnan natin kung tataas. Ito bababa, ito tataas. Ayan, bababa na siya. Ito tumataas. Ayan. So ito, bumababa na siya. Ang expected natin dito nasa 25. 25 to 30. 25 to 30. Ito, nasa 150 to 200. Yung pula. Nakano siya. Ayan. So, mukhang okay naman, no? Ayan pa na. May ikutin pa. So, ano ibig sabihin pagka overpressure siya dito sa Sa high pressure niya. pag high pressure siya. 150 to 300. Then Nagpapalo na gano'n. Okay. May barado. Okay. May barado pagka masyado mataas yung Tapos maglalaro ng 300, 250 to 200, 300. Barado. Okay. Ay normal yung Ayan, so normal naman. 25 to 100. 25 ng daya. 25 to 100. Maganda pa rin ang pressure. Pag-balikin siya sa temperature sa labas. Ito yun nga. At minipis yung wala. Okay. Ayun. Medyo malamig. Kapag init sa ata. Okay. Okay, so okay daw. 25, 200. So, normal pa rin yung aircon. So, yan, ipi-pressure washer yung engine. Well, hindi pala engine. Yung ano lang. Yung trunk. Kasi nanlilimahid na siya sa dumi. Ayan, di ba? Dumi niya, no? Tatakpan lang yung mga contact point para hindi babasa. Hindi siya engine bay kasi wala siyang engine. Wala nga engine dahil nga EV2 Ano naging engine bay? Linis na siya. Nasa na lang tutuyuin.
Ayan, mukha ng bago ulit. Malinis. Ayun na pa yung sinasabi ni Sir Randy. So meron na silang ganyan na na infotainment. 10,000 daw yun pag nagpakabit. Ayan. So may screen na. May monitor. Nice. Ayan, ito yung sabi ni Sir Randy na 10,000 pesos pag nagpakabit. Tapos Android Auto na siya, no? Okay, tapos yan din, ano. So start na. And wala, hindi pa siya nakaano ng wala kasi para sa internet. Pero pwede kang mag-drive tapos nagpi-play dito ng video para sa pasahero, pwede naman. Kasi usually yung pasahero yung nanonood eh. Ayan. Baka walang internet. Hindi pa pala hindi, okay lang naman. At least na nakita ko na maganda naman yung Alright, sige. Ako may video. Ito, walang downloads. Camera? Pwede mag ng backing camera dito? Ay, dito po? Oo, wala siya. Hindi ko pa wala pa akong dito talaga yung dyan, oo. Hindi niya support. Okay. Sabagay, meron naman dun no? Automatic naman. Alright, sige. Okay, thank you. Alright, so tapos na yung ating PMS for 30,000 kilometers. Thank you kay Sir Randy. Ayan siya. So, magbabayad na tayo ngayon. Sir, magkano ba ang 30,000 PMS? 3.5. 3.5. So, napakamura. Kasi, kung internal combustion engine vehicle ang magpapa-PMS ng ganito, malamang nasa 10 to 15,000 na siguro ang mga gastos. Pero dahil EV tayo, wala namang mga change oil, walang kung ano-ano mang gagawin, yun lang ang ating PMS. Alright? So, thank you. So, Sir Randy, okay na ba tayo? Okay na. So, completed. Service repair. PMS for 30,000 kilometers done na. So, see you next time. Bye-bye! Bye-bye!